So, dito naman tayo sa 6 dominant values ng mga Filipino. Negative to siya ha. Negative na dominant. Kasi dominant to talaga. Mapapansin nyo to sa lahat ng mga Filipinos. Pinakaunang-una sa lahat, yung social acceptance. Yung social acceptance, para siya yung pakikisama. Di ba na-discuss ko na sa inyo yung SIR or yung smooth interpersonal relation. Yung nakikisama ka na lang para wala ng gulo, yung dahil nga very important sa atin na matanggap tayo sa isang grupo, so ayaw na natin ng conflict. So kahit hindi tayo nag-agree, umuoo na lang tayo. And may mga tao talagang ang hirap humindi. Like ako personally, kapag malaki yung utang na loob ko sa'yo and then may ni-request ka sa akin, usually ang hirap kong makahindi. So, ang end up, kahit hindi ko gustong gawin yung gusto mo, ginagawa ko out of my people pleaser kasi. Parang yung social acceptance is para kang people pleaser talaga dyan. Ang pangit ng ganun kasi kahit hindi mo gustong gawin yung isang bagay, nagagawa mo just because ayaw mong ma-disappoint yung ibang tao or ayaw mong makipag-away or ayaw mong ganito yung sabihin sa'yo, ayaw mong sabihin na ang sama ng ugali mo, so oo na lang kahit ayaw mo naman talaga. So yun yung sa social acceptance. Pangalawa dyan is yung emotional closeness and security in the family. So mini-mean niya dito is yung family mo is sila yung mga top 1 priority mo. Priority. Yun. Dito tayo kumukuha ng lakas, identity, at safety net. Di ba yung may mga tao kasi na very family-oriented. Family-oriented in a way na mas uunahin yung pamilya kaysa sa ibang tao. And somehow, ano naman talaga siya, like, positive trait siya ng mga Filipinos. Pero, kapag kasi too much, na palagi na lang yung family mo yung inuuna mo, wala kang dinidisregard mo na yung ibang tao, very, very pangit. Kasi, kung okay lang sa inyo, may chichika ko, nung nasa Tacloban kami, or nasa Leyte kami, di ba bumagyo sa Tacloban, and then may kapitbahay kami. Thankfully, kasi nga nag-evacuate kami kasi tsunami daw, ganyan. Pinasakay niya yung family niya. Buti na lang, natandaan niya na may nandun pa kami. Wala kaming sasakyan that time, mahirap lang kami. So yun, ang ginawa niya, pinasakay din niya kami. So sinama niya kami. So, paano na lang if ang ugali niya is family first? So kahit na anong mangyari, pamilya ko muna yung uunahin ko. Tapos hindi niya kami sinama. 'Di ba? Eh na tsugi na kami doon. So it's very thankful na hindi ganun yung ugali niya, na hindi mo na family yung inuuna niya. Even though priority naman talaga natin yung family natin, pero it doesn't mean na kahit anong gawin ng family natin is ipagtatanggol pa rin natin sila or kahit na mali sila, like pagtatakpan mo, ganyan-ganyan. Hindi kasi pwede. Lahat ng bagay is may boundaries. Alam kong close ka sa family mo, alam kong gagawin mo ang lahat para sa family mo. Pero, for me, it's, I learned this in a hard way talaga. Kasi ako yung tipo ng anak talaga na ibibigay ko yung lahat sa family ko. Kahit nung nag-aaral pa lang ako, nagbibigay na ako, binibili ko yung mga gusto ng mga kapatid ko, kahit walang matira sa akin, okay lang. Kasi nga, very family first ako, then very family oriented. Pero ngayong na ako, like naging license na ako, for me, parang nauubos ako kalaunan. Na mahal ko sila, pero mahal ko din naman yung sarili ko. So, as much as I want to na mag-provide for them, pero for me, baka masyado nila akong asahan and ayokong ako yung maging credit card or yung maging bangko sentral ng Pilipinas sa family namin. So, ang ginawa ko, nagkaroon ako ng boundaries. And ang tinutukoy dito ng emotional closeness and security in the family is in a good way na secured ka sa family mo, attached ka sa family mo, pero too much can kill you. Hindi pwede na too much yung pagiging attached mo sa family mo. Dito din tayo sa authority or the authority value. Authority value is yung malakas yung respeto natin sa mga elders, sa mga boss, sa mga teachers, or sa government kasi usually nagpopo at opo tayo. And very good to siya. Kasi kapag may mga nakikita tayo ng mga elders, 'di ba? Usually sa mga Christians nagmamano, pero
Actually, yung mga sinasabi dito is okay lang naman. Okay lang na nakikisama ka, okay lang na family first ka, okay lang na nirerespeto mo yung may authority value. Nagiging masama lang siya kapag too much na. Like, nagiging obsession na siya or whatsoever. Like yung sa authority value, bakit ko nasabi na nagiging masama siya? Maganda na nirerespeto natin yung mga elders natin, hindi tayo sumasagot-sagot, hindi tayo gumagawa ng mga kalokohan na makakaano sa mga elders natin. Pero may mga elders din kasi na very bad din. Hindi naman kasi lahat ng elders is mabubuting tao. Same lang din sa atin. Walang perfect. Kaya na-abuse yung mga bata. Like, sa mga cases na mga rape case or yung mga OSAEC, 'di ba? Kaya sila na-abuse kasi masyado nilang pinapaniwalaan yung mga parents nila, yung mga elder figures kasi akala nila mapapagkatiwalaan na sila. So, kahit na ano na lang yung pinapagawa nila, okay na okay. So, doon siya nagiging mali. Pero kung titingnan mo naman, authority valued, paggalang sa mga nakakataas sa'yo, very good siya. Wag lang too much. Okay? Dito naman sa personalism. Sorry, walang A yan ha. Ako kasi nag-edit nito, so hindi ko masyadong napapansin. Personalism naman, meaning niya is mas importante kung sino ka kaysa kung ano yung alam mo. Relationship over rules. Ito yung kapag personally nakilala mo yung isang tao. In other words, palakasan system or backer system, para mga ganun. Kasi ito yung case niya na, for example, mag-a-apply ng services yung isang client. And then dahil nga kilala niya yung staff doon sa pag-a-applyan niya, mas mabilis siyang maa-approve. Kasi nga, kakilala lang. So, para siyang, yung sa family. Pero dito sa personalism, yung niya is, dumadaan tayo or gumagana yung mga personal ties natin. Or parang backer nga. In other words, backer. Like, kung may kakilala ka in the government, magsabi ka lang na, ay, kakilala ko si ganito or anak ako ni ganito. So, papasukin mo ko, ito yung recommendation letter ko, ito yung sabi ni mama, ito yung ganito ganyan, or tatawagan yung kaparente mo na, ay, kumare, yung anak ko, naka-license na siya, baka naman pwedeng papasukin mo dyan sa opisina nyo. So, mas mabilis siyang ma-approve compare doon sa ibang tao na hindi naman kakilala talaga nung nasa government na position. So, yun yung sa personalism. Utang na loob naman, from the word itself, utang na loob, depth of gratitude. Na-explain ko na to, diba? Na kapag napag-aral ka ng isang tao is magkakaroon ka ng utang na loob or may binigay siya sa'yo, may tulong siyang binigay, and kahit na gaano mo pa ibalik yung tulong niya sa'yo or gawin mo man yung pinapagawa niya, usually talaga hindi pa rin enough, lalo na kapag yung iba kasi yung subjective kasi yung meaning natin sa utang na loob. Yung ibang tao, meaning nila sa utang na loob is yung kapag nabayaran nila is okay na. Yung iba kasi, kahit bayaran pa kita ng bayaran, kung malaki yung utang na loob ko sa'yo, hanggang kamatayan na to. So, dun siya nagiging toxic. Na imbis na tumulong ka or tinulungan ka, hindi matapos-tapos yung pagbabalik mo doon sa tulong niya. Kasi for you, hindi enough yung binibigay mo. Unless, buhay mo na yung maibigay mo. And bad yun. Hindi pwede yun. Like, utang na loob kasi shouldn't be like that. Okay, dito tayo sa patience, suffering, and endurance. Patient is yan yung pagtitiis. Nagtitiis ka, nagsasuffer ka, bahala na. Or ganyan na talaga yung buhay, te. Like yun, pagtitiis, pagtatyaga, at saka yung tatag ng kaloob-looban mo talaga. Yun, na para bang in our culture kasi, 'di ba kapag may mga bagyo, sasabihin mo na very resilient ang mga Pinoy. Like, may ability yung mga Pinoy na easy to bounce back, 'di ba yun yung sa resilience? Dapat alam niyo yung resilience ha. Eto, very pangit to siya na gawain. Kasi, alam mong hindi na tama yung ginagawa niya sa'yo, pero nagtitiis ka pa rin, nagsasuffer ka, tinatatagan mo yung loob mo para sa family mo. For example, may case tayo na isang mother. Yung mother na yun, binubugbog ng asawa niya. Hindi siya makaalis-alis, not because ayaw niyang umalis.
Hindi siya makaalis kasi ayaw niyang iwan yung mga anak niya na natatakot siya na 'pag umalis siya ang bugbugin ng asawa niya is yung mga anak niya or ang gahasain ng asawa niya is yung mga anak niya. So, tinitiis niya lang. Tinitiis niya lahat ng panggagago ng kahit na kanino or sino-sino man diyan para lang sa anak niya or para lang sa family niya or ganito para lang may tulong, ganyan. So, yun, pangit siya na even eto kasi basta sinasabi paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na maganda 'to in a way na moderate lang. Kasi kapag too much, nagiging too much na din siya and nagiging negative na siya. In a way na negative talaga. So yun, kaya siya tinawag na dominant values ng mga Filipinos. Eto nga, basta tandaan niyo, moderation talaga. Yung sabi ni Catriona na yung sa about sa drugs, okay lang na mag-drugs as long as moderate and for medical purposes. So, ganun din dapat yung mga values natin in social work. And, wag nating masyadong iabuso yung mga mabubuting tao and wag din tayong hindi grateful. So, mga ganun.